Jolly. Magandang gabi po. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa ating programa. Kasama po of course, ako po si Attorney Cam. Dito po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pwede nyo po akong ma-view ngayon live na live. Sa ating Facebook, i-search nyo lamang po DZRH News, DZRH News Television, at kay Attorney Cam na Facebook page. Ayan, hanapin nyo po. Meron din tayong TikTok, ATTYCAM, Attorney Cam. Tayo po ay kapag medyo nakaka-LL, nakakaluwag-luwag, sumasagot na ng mga katanungan mula sa ating mga kababayan. Pero disclaimer lamang ha, ito pong mga binibigay nating mga legal na edukasyon at impormasyon ay base lamang po dun sa mga katanungan na na-post sa atin, o kaya na message sa atin. So mas maganda pa rin po na kayo po ay sumangguni sa pinakamalapit na abogado sa inyong lugar at ipakita ang inyong mga dokumento, ang inyong mga ebidensya kung kayo po ay magtatanong ng isang kaso. Kasi po, alam nyo po, sa bawat sirkumstansya, sa bawat factors po na inyong sinasabi o kaya inihahayag, meron pong mga iba't ibang probisyon ng batas, na maaaring maging applicable, doon po sa inyong kaso. So again po, yun pa rin po yung ating disclaimer sa mga kababayan natin. Ito naman pong programa natin ay para po mabigyan po kayo ng munting kaalaman para po sa inyong mga karapatan. Especially po sa mga empleyado. Ayan, na nakikinig sa atin ngayon. Alam niyo po ba, talagang ito po ay pansin naman po, sa ating batas na lalong-lalo na po sa labor, na marami pong mga provision talaga, ay inilalaan po, ng ating batas para maprotektahan ng ating mga manggagawa, Sabi nga nila, the less in life should be, should have more in law. So, yung ating mga labor laws po, more likely para po sa ating mga manggagawa, mga pro-manggagawa po yan. Of course, binabalanse po, sa ating mga employers. Siyempre, dahil sa kapakanan ng kanilang business. It's just a reminder lamang po, na sa ating mga employer, kung papaano ba itatrato ang ating mga empleyado, at ano ba yung mga karapatan na dapat ibigay sa kanila, Sometimes, ang naiisip lang natin kapag tayo kumita, yung mga nandun lang sa mga batas, na required lang na ibigay sa ating mga empleyado. Pero mas maigi siguro na kapag medyo malaki naman ang sales at malaki ang income ninyo, ba naman at mag-share sa ating mga empleyado para lalo pa silang ganahan, lalo pa silang magsipag, at lalo silang maging loyal sa ating kumpanya. Kasi alam nyo po, kung halimbawang sa inyong organisasyon, ang mga empleyado po ay walang problema, masaya, magre-reflect po yan, sa mga produkto o mga serbisyo na inyong inaalok sa mga customers or sa mga consumers. Totoo po yan, maniwala po kayo. Kaya naman, yung ating topic ngayon, kung halimbawa po, ikaw ay na-demote at ininsulto, hiningan pa ng resignation, ito po ba ay maituturing na constructive dismissal? Maraming mga ganitong senaryo kung saan ang mga empleyado, kapag hindi na po nagustuhan ng kanilang employer, parang nag-iiba na yung trato, At minsan, nakakalimutan na nila na ang mga empleyado po natin ay protected po ng ating mga batas, Yung pagde-demote o kaya parang sakit, na-demote ka na, ininsulto ka pa, tapos yung tinatanong ka, wala ka ng balak gawin sa buhay, baka gusto mo na lang mag-resign, submit ka na lang ng resignation, yung mga ganun ba? Kaya naman po ang ating batas, again, ang ating labor laws,
importante po, no, na alam both ng employer ang kanilang hangganan at limitasyon, alam din po ng empleyado ang kanilang hangganan at limitasyon, at alam nila pareho ang kanilang mga karapatan. Okay? Dahil sabi po sa ating batas, no, tandaan nyo po lagi, ang ating mga empleyado ay protektado. Meron tayong tinatawag na security of tenure. Ano ba yung security of tenure na ba yan? Na lagi nating paulit-ulit na napapakinggan, no? Ibig sabihin, wala pong empleyado na madidismiss sa trabaho. Ibig sabihin, matatanggal po, no, sa kanilang trabaho, maliban lamang sa just cause and authorized cause na nakalagay po sa labor code. And only after due process, no? Ano ba yung due process na yan? Lagi nating napapakinggan yan. So mamaya itatakel natin yan. Again po yung ating mga empleyado, pag sila po ay nag-resign sa kanilang kumpanya, wala pong kailangan na dahilan, no? Ang sinasabi lang po ng ating batas, kailangan ikaw na empleyado, pag ikaw naman ay magre-resign, no? Hindi ka naman pwedeng pigilan Unless otherwise, alokin ka ng mas malaking benefits at malaman nila na kailangan kanila sa company, you are a key personnel, tapos meron silang bagong package para sa'yo, tapos nagstay ka, o yun lang, pwede ka magstay. Pero kung halimbawang sabihin nila, ay bawal ka mag-resign, ay bawal po yun. Pinagbabawal po yun kasi parang ano na po yun, no? Yung parang alipin na, no? Yung ating mga empleyado. Kaya po, yung mga empleyado po natin, again, without kahit anong reason, without any valid reason, pwede sila mag-resign, basta kailangan mag-render lang po ng 30 days notice bago yung effectivity ng resignation, at may exception po dyan. At yung ating 30 days naman po na resignation, no, pag ikaw po ay nagpasa, pwedeng umikli yan, no? Depende po kapag sinabi po ng management, sige, you can go ahead, kahit 15 days lang, pwede ka nang umalis sa company, no? Yun namang 30 days ay para sa benepisyo ng ating mga employer, para kung halimbawa makakahanap sila nung kapalit mo, maita-transfer yung mga documents, yung trabaho, matitrain mo pa kahit papano kung ano yung usual na ginagawa, no? Dun sa company, dun sa trabaho mo, dun sa papalit sa'yo, no? So may benefits yan. Benefit yan para sa ating mga employer. So again, paano kung halimbawa napilitan ka lang mag-resign? Ayaw mo naman talaga mag-resign pero napilitan ka dahil hindi na maganda ang ambience sa lugar ninyo, yung boss mo parang pag nakikita ka, lagi ka na lang pinapagalitan, tapos nasi-single out ka, tapos yun pa, no, parang humahanap sila ng dahilan para ikaw na lang ang umalis, no? Humahanap sila ng dahilan para mag-resign ka na lang talaga. Magbigay ka na forced resignation na ito. So ito ba ay matatawag na constructive dismissal? Yan. Alam niyo po, ang maganda po sa ating kumpanya, again, no, kung meron tayong mga nagkakamaling mga empleyado, kaya po tayo merong company policy, no? Ito po yung dapat na sundin kapag meron pong pagkakamali, tapos kung first offense ba ito, second offense, third offense, habitual offender ba ito, no? Kasi ang empleyado naman po, kapag nagkamali sila, at sila po ay nasuspend o kaya naman po ay nabigyan ng stern warning, I'm sure na hindi nila uulitin ito kung mahal talaga nilang kanilang trabaho at ayaw nilang mag-resign, no? Pero kung ang empleyado po ay hinahanapan ng butas ng employer, tapos parang dinidikdik siya sa corner, no? Para, huy, mag-resign ka na lang, no? Parang ganun yung gustong gawin. Doon na po pumapasok, no? Yung mga unfair treatment sa ating mga empleyado na gusto na nating patalsikin sa ating trabaho. Which is dapat mali. Iba nga parang ang ginagawa po, no? Ang tagal-tagal ng mga kasalanan. Pero right there and there, no? Siguro dapat, 'di ba, kapag may kasalanan, no? May incident report, dapat meron niyang notice to explain na. Ang ginawa nila, parang inipon nila ng inipon, tapos sabay-sabay nilang ibinigay. Tapos,
nung nagkaroon ng notice, ng decision, tinanggal na lang nila kasi nga madami na siyang mga parang infraction sa company, no? Which is dapat hindi po ganon. Dapat the moment na nagkamali, may incident report, notice to explain agad yan. And then, kakaroon ng hearing, saka mo siya isususpend or terminate kung grave or stern warning. Pero kung ang ginawa mo ay dahil bad trip ka na sa kanya, meron siyang ginawa, kinalkal mo ng kinalkal yung kanyang mga dating ginawa. Tapos bigla mong sinabay-sabay, no? Ilabas yung mga offenses niya nung nakaraang taon pa, naghahanap ka lang ng dahilan para matanggal talaga yung empleyado. May mga ganun pong mga kaso, no? Na dapat po sa mga HR practitioners, yung mga employer natin na nakikinig ngayon, beware of that, no? Kasi hindi po kakatigan ng ating mga batas, no? Yung mga ganitong treatment na parang hahanap ng butas para matanggal, hindi dumadaan sa tamang proseso. At mind you, no, doon po sa hearing, kapag halimbawa po, no, nag-issue ng notice to explain, magkakaroon po ng hearing, dapat po, no, binibigyan po ng laya ang ating mga empleyado kung sila po ay merong lawyer or counsel by their choice, no? Counsel of choice na maaaring umattend dun sa hearing, no? Pag ganun po, pwede po yun, no? Hindi po yun porkit merong abogado, bigla na lang magiging parang iba yung tingin mo doon sa empleyado, karapatan niya rin po yun, no? So mamaya, meron tayong kaso na i-discuss din po natin, na dinisyonan po ng ating Korte Suprema. Last year lamang po ito, at doon ipapakita, no, kung ano ba yung constructive dismissal, bakit ipinagbabawal ba ito, no? Kasi alam niyo po, ang pagmamahal sa trabaho, yan. Kapag gustong-gusto mo yung trabaho mo at ayaw mo naman talagang umalis, 'di ba? Gagawin mo ang lahat, no? Kung nagkamali man ang isang empleyado, magbabago 'yan. So, kung hindi yung right there and there, no, parang kung gusto mo lang sisipain mo lang siya. Kung gusto mo siyang i-demote mo lang siya for the sake na mag-submit ka na lang ng forced resignation. Hindi mo nga siya tineterminate. Pero dun sa mga actuation mo, sa mga pagpapakita mo, no, sa kanya, ng iyong demeanor, galit ka o kaya iniinsulto mo siya, para na lang hinihikayat mo, nag-aantay ka na lang ng waiting game na lang ito, nag-aantay ka na lang ng tagal naman magpasa ng resignation nito. Ang tagal. Kasi when you say resignation, di ba, pag nag-resign ng empleyado, syempre of course di siya entitled ng separation pay. Pag nag-resign ng empleyado, 'di ba? Parang yes, akala ng employer lusot na sila, natanggal na nila sa wakas itong taong ito dahil nag-resign siya. Voluntaryong isinabmit ang kanyang resignation. But wait, there's more. Nag-file ng constructive dismissal, no? Akala mo hindi illegal yung kanyang pagtanggal, pero constructive dismissal. When you say illegal dismissal, kasi nagkaroon ng hearing, terminate mo, no? Dinismiss mo siya talaga, no? That's illegal dismissal. Ito, pag nagsasubmit ng mga resignation ko, no? Pero forced resignation, labag sa kanilang kalooban. Wala na silang choice kundi mag-submit na lang ng resignation dahil hindi na maganda ang trato sa kanila sa kumpanya at unfair na yung treatment sa kanila. Ang tawag na doon, hindi na illegal dismissal, kundi constructive dismissal. So, yan na po yung ating pag-aaralan at matututunan ngayong gabi. Ayan, sa programa ni Attorney Cam. Pero bago yan, syempre, shoutout muna tayo. Ayan, sa ating mga masusugid na mga panood sa ating DZRH News Facebook Live. Magandang gabi po. Thank you so much sa pagtutok po kay Alvarez Barad, Jericho Ferrer, Cesar Boy Petrache, Anthony Abrenica, Eden Alipoon. Yan, good evening po. Kay Steve
kay Grace Recta, Miss Grace, Henry Dolohan, Ivy Gutierrez, listening from Pangasinan. Yung ating partner si Miss Thea Pecho Corpus, noko, medyo inuubo naman siya last week. Parang ako yung parang inuubo, parang baka nahawa na to sa akin si Miss Thea Pecho Corpus kaya hindi natin siya makakasama. Pero eventually one of these days, no, this week sana makasama natin si Miss Thea kasi marami tong masasabi, no? Entertaining tong partner ko to, si Violeta Sembrano. Good evening po. Miss Irene Almodovar, Josephine Garimbao, Amon Biton, Alan, Ronald Mugar, Evaristo, magandang gabi po. Miss Belen Rivera, kay Papa Will, kay Mama Jovita. Ayan, si Mama Jovita nasa na ba? Galing Manawag yun Tapos hindi pa nakakawi, baka nasa Tarlac pa, kay Tita Cora, kay Nanay Connie, Nanay Connie dyan po sa may Vera Catanduanes, magandang gabi. And good evening din po kay Miss Aunt May. Ayan. Si JR Aurelio, si Ferdy Viray. Magandang gabi po. Si sino ba to? Celso Ferrer. Ayan. Thank you so much sa mga nanonood sa atin. Babalik po ang ating usapang legal. Kasama pa rin po with yours truly, ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa DZRH. Ilan po na mga paalala ha? Diyan po muna kayo. RH! Nagbabalik po Attorney Cam sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, para sa usapang legal pa rin po natin na may kinalaman po sa constructive dismissal. Ayan, kanina nabanggit ko yung pag-attend po ng mga abogado kapag nagkaroon na ng hearing, no. Actually po yung sinasabi natin kanina doon sa security of tenure, di ba? Kailangan wala pong matatanggal na empleyado maliban lamang sa mga just causes o kaya po dun sa authorized causes na nakalagay po sa ating labor code, no? At syempre, kung sila ba ay nagkaroon ng due process, no? At yung due process na sinasabi natin, syempre, ito yung sinasawag natin na twin notice rule, no? Ano yung twin notice rule, no? Unang-una, pag nagkaroon po ng pagkakamali ang isang empleyado, so binibigyan po yan ng NTE. Yan, usong-uso yan Alam ng mga HR practitioners yan, tsaka HR personnel. NTE, Notice to Explain, no? Pinag-e-explain, binibigyan ng pagkakataon na mapakinggan ang ating mga empleyado kung bakit nila nagawa ito, no? So halimbawa, ikaw, no, habitual tardiness. Bakit ang dami mong absences, no? Yung pala, no, sinabi mo na meron kang emergency, tapos corroborated meron kang mga pinakita na mga medical bills, no, o kaya no, yung mga iba pang mga evidences kung bakit ka talaga justified naman ang iyong absences, no. So, yun. Kailangan NTE, Notice to Explain, usually, no, binibigyan ng ating mga empleyado ng 5 araw. Medyo matagal-tagal na nga po yun, no, para mag-explain bakit may ganitong insidente na nakarating sa management at ano yung participation mo doon at bakit mo ito nagawa, no. So, yun. After nun, so titingnan nila, no, ang iyong explanation kasama ng iyong mga ebidensya. Pagkatapos nun ay magkakaroon po ng hearing, no? Usually po sa mga malalakihang kumpanya, no, meron silang mga abogado rin po during hearing. So yung iba naman po, no, basta mga matataas na posisyon like sa mga HR, and then yung mga top level siguro management, at kung sino pang mga kailangan dun sa hearing, sino yung mga involved, tapos yung empleyado na nabigyan ng notice to explain. Now, sa hearing po, usually po sa NTE, nilalagay po doon, no, na ikaw ay maaaring kumuha ng iyong abogado na parang lawyer, on your lawyer na ikaw mismo ang pumili,
at maaaring umattend ng hearing. Unless otherwise, hindi ka nagdala abogado, so waiver on your part din yon. So, ganun po, no? Yung iba po, minsan nami-miss out nila itong provision doon sa NTE, no? Kaya akala nila parang wala lang, so hindi sila nagdadala abogado. Plus, syempre, medyo mahal din, no? Baka akala nila pag kumuha pa na abogado, magiging mas komplikado, baka sabihin nilalabanan ng kumpanya. But it's your own right, ha? So, yun po, no? And after that, karoon na ng deliberation, ng hearing, so magkakaroon po ng another notice. Ano yung isang notice na yon? Ito po yung tinatawag natin na notice of decision. Ano na ang desisyon nung company? Based doon sa mga allegation, sa notice to explain, based doon sa yung reply, based sa hearing, at doon ibabase doon sa company policy yung penalty. Okay? So, ikaw ba ay bibigyan ng stern warning? Ikaw ba ay bibigyan ng suspension? Ikaw ba ay bibigyan ng or mataterminate? Tandaan po ninyo ha, kapag kayo po ay naging empleyado ng isang kumpanya, dapat meron po kayong copy ng company policy ninyo. Bakit? Para alam nyo na kung ano yung, of course, yung mga pinagbabawal at saka ano yung maaaring mga penalty, parusa kapag ito po ang nakomit ninyo. Tandaan po ninyo yung mga grave offenses. Nako, grounds for termination, yan ang mahirap. Okay. So, doon pa lang po, ito yung sinasabi ng ating batas, no, na twin notice rule. Dalawang notice lagi yan. So, notice to explain and notice of decision. Kapag isa dyan ay hindi nila nasunod, ano yan, tapos tinanggal ka, walang procedural process, illegal dismissal po yun. Yun. Okay. Again po, yun po yung procedural due process. Yung substantive due process naman po, ito naman yung may kinalaman doon sa ano ba nangyari? Ano ba yung content nung bakit ka binigyan ng notice to explain? So, when we talk about constructive dismissal, no? So, tapos na po tayo sa procedural due process, ano? Yung constructive dismissal po, ito po ay nangyayari kapag nag-submit ng resignation. Kasi pag nag-submit ka ng resignation, akala ng mga employer, voluntary, no? Na binigay, kasi voluntary yung sinubmit sa'yo, ibig sabihin, okay lang na mag-resign siya. Not knowing na yung kanyang resignation ay maaaring force, no? Siya ay napuwersa mag-resign, o kaya naman involuntary resignation on his or her part, hindi talaga voluntaryo yun. Parang mechanical act na lang na sige, ipasa ko na to kasi parang gusto nyo na mag-resign ako, gusto nyo na kunin tong resignation ko. So, walang voluntariness doon, no? So, maaaring ito po ay maging constructive dismissal. Ano pa ba, no? Bakit ba tinawag na constructive dismissal? Bakit ba siya nag-submit ng resignation despite na hindi naman talaga niya gusto i-submit? Okay? Kasi, maaaring nagkaroon ng unreasonable treatment, no, doon sa kanya, sa kumpanya. Imposible na, no, na makapagtrabaho siya ng maayos dahil maaaring siya po ay na-demote ang kanyang ranggo. Tandaan po ninyo ang demotion in rank, no, ay pinagbabawal po yan. Diminution of pay, no, yung sahod niya bigla na lang natapyasan ng walang dahilan, no? Tapos, hindi lang yon. Kitang-kita na merong clear discrimination, no? Kumbaga sa kanilang mga kapwa niya empleyado, siya yung laging na-isolate, dinidiscriminate siya, no? Parang unfair yung treatment. Bakit ganon? Ako lang yung laging hindi kasali. Hindi kasali, parang ganun. At saka laging ina-isolate, no? So, kitang-kita, merong clear discrimination. O kaya naman po, no? May mga verbal abuse pa, no? Kung ano-ano pang parinig ang sinasabi. Oh, nandito ka pa? Oh, ba't ka pa nagre-resign? Oh, napasok pa yan? Oh, ligpit mo na yung mga, yung mga gamit mo. Yung mga ganun ba?
verbal abuse na kulang na lang ihain mo no yung resignation sa kanila. At ano pa ba, no? Hindi lang 'yan, minsan may mga ibang kumpanya tina-transfer yung empleyado sa ibang lugar, sa malayong lugar. Sabi nila management prerogative, pero nasa burden of proof no ng employer na ito ay dahil ito ay valid, ito ay makatarungan, ito ay kailangan sa kumpanya. Hindi dahil dinidiscriminate mo isang tao, lilipat mo lang siya sa ibang lugar para mapilitan siyang mag-resign. Kasi nga naman, syempre pag nalipat ka sa ibang lugar, di ba? Pamasahe mo, pagkain mo, malalayo ka sa pamilya mo. Di ba? Tas wala pang increase, wala man lang binigay na additional incentives, basta ka na lang nilipat, no? Dahil at sa dinami-dami na pwede namang ilipat, meron kang katrabaho na malapit doon nakatira at hindi siya ang nilipat doon sa branch na. Ikaw pa na taga Cavite ang nilipat sa Bulacan, meron ka namang kasing kapareho mo ng ranggo, taga Bulacan, hindi siya yung nilipat doon. Di ba yung mga ganon? Clear discrimination on the part of the employer na magkaroon ng desisyon. Tapos sasabihin nila management prerogative. So, yung mga ganito po na mga senaryo, kapag napatunayan po, tapos wala nang nagawa, no? Dahil sa mga pinagagawa nyo, discrimination, unfair treatment, unjustified action, prejudicial dun sa employee, yung paglilipat nga sa mga unwarranted transfer kung saan-saan, pwedeng hindi naman siya ang matransfer, insensibility, demotion in rank, demotion in pay, tsaka demotion in rank, yung mga yan. Tapos nag-resign, teka, hindi voluntary resignation yon, napuwersa yon. So, ibig sabihin, constructive dismissal yung nangyari doon. At ang constructive dismissal ay hindi pinapayagan ng ating batas. Mamaya, dadako tayo sa ating sa ating napakagandang kaso, nung kaso po ni Bartolome tsaka ng Toyota, no? Pero hindi ko nasasabihin kung anong branch ng Toyota, no. Anyway, nasa naman po ito, no. Nasa naka-publicize naman to. Anyway, ito muna, bago ang lahat, babalikan po natin yung kaso na yon na didesisyonan po ng Korte Suprema last year, 2024. Hingi muna tayo ng report mula kay RH27 Noche Cacas, 13 wanted person. Ayan po, 21 sangkot sa illegal drugs. Arestado po ng NCRPO. Ang buong detalye, RH27 Noche. Yes, Noche, go ahead. Wanted person Naku, Noche, medyo choppy, no? Choppy. Alam ko chubby ako, pero choppy ka. Chubby, ikot ka ng onte. Check natin kung medyo gaganda yung signal mo. Parang maganda naman itong ire-report mo about illegal drugs, no? Pakalat-kalat pa itong mga illegal drugs. Hindi na natapos itong illegal drugs natin. Paano na yung mga kabataan tsaka yung mga future natin. At mabuti naman at nahuli. Okay? Ng NCRPO. Ayan na ba, balikan po natin muli. 13 wanted po, no, na katao, 21 sangkot sa illegal drugs. Medyo madami-dami, 21 plus 13, tama ba? Arestado ng NCRPO. RH27 Noche, ibalita mo nga ito ulit. Noche? Ayan, Attorney Cam, kumusta yung aking signal? Loud and clear. Kalaboso sa magdamag na police operation ang 13 wanted persons at 21 naman na sangkot sa illegal drugs. Ang matapos maaresto ng NCRPO sa Metro Manila. 5 sa most wanted, Attorney Cam, at 13 sa other wanted persons na involved naman sa iba't ibang krimen. 21 sa illegal drugs at nakumpiska ang higit 340,000 na pesos, shabu at marijuana sa 8 operasyon. Samantala, 8,792 naman na individual ang dinampot dahil sa paglabag sa City Ordinance. Aabot sa halos 2 million na pesos ang kabuang multa mula sa mga violators. RH27, Noche Cacas, DCRH, una sa Pilipinas.
Kasama pa rin po si Attorney Cam. Eto na talaga yung case natin na may kinalaman sa constructive dismissal. Pinag-uusapan natin sa ating programa. Again, yung constructive dismissal, ano bang standard po dyan, no? Ano ba yung masasabi mo, no? O masasabi natin na ikaw ay natanggal sa trabaho illegally, no? Sa pamamagitan ng constructive dismissal. Kapag ang empleyado po ay napilitan, no? Na i-give up ang kanyang trabaho dahil dun po sa mga nabanggit natin kanina, yung demotion in rank, diminution of pay, unfair treatment, tsaka yung verbal abuse, yung mga paglipat, no, doon sa ibang branch o kaya ibang lugar without justifiable reason. So, yung mga yun po, no? So, napilitan na mag-resign. So, constructive dismissal. So, ito po yung imamarites ko sa inyo, no? Yung kaso po ni Bartolome at saka po ang kalaban niya po ay Toyota, no? No offense meant, no? Ang Toyota po ay of course, kilala, no? Bilang magandang mga after service at saka yung mga in fact yung mga gawa nila, no? Pero at least ngayon yung competition ay madami na, no? Paglabas mo ng sasakyan, ano na ba tong mga to? Iba na yung mga tatak nila. Dati yung mga kilala mo lang, mga Ford, Mitsubishi, Nissan. Ngayon, iba-iba na. May mga Geely, MG, at iba pa, no? At marami pa. So mas maganda naman, mas marami pong pagpipilian. So ito po ay walang kinalaman doon mismo sa kanilang mga binibentang produkto, okay? O kaya dun sa mga after service din. Ito po ay may kinalaman dun sa internal problem sa loob ng Toyota Incorporated at saka yung kanilang empleyado na si Bartolome. Okay, si Bartolome po ay of course na-hire po ng Toyota. Wag na natin alamin kung saang branch, no? Siya po ay merong task, no, responsibilidad na magbenta ng mga sasakyan, ng mga produkto at ng mga serbisyo na inaalok po ng Toyota. Okay. Noong December 2015, itong si Bartolome po ay naka-receive po ng napakaraming notice. Ito na yung sinasabi natin, maraming notice sa HR. Kasama na doon ang notice of decision for habitual absences, notice of explanation for habitual absences, tsaka yung notice kung saan siya po ay binigyan ng suspension ng 7 days, no? So, nung January 2016, no, nagkaroon po ng parang management meeting at siguro, no, dun sa mga notices niya, no, nagkaroon din ng hearing at siya po ay, ang swerte lang nito ni Bartolome dahil meron siyang kapatid na abogado, no. Abogado talagang ilalaban to. Tingnan mo, nakarating hanggang Korte Suprema. Okay, so ang nangyari po, eto po yung facts, no? Yung kanilang presidente dun sa Toyota, no? Dahil dinala yung kanyang kapatid na lawyer, nakatanggap siya ng mga remarks na hindi maganda, no? Parang siguro na-offend sila. Bakit may dala kang kapatid na lawyer? Bakit may lawyer kang dito? Dala. Parang gano'n, no? Not knowing na kapag may mga ganito pong mga hearing, okay naman po na magdala ng abogado, no? Especially kapag marami ng mga notices. Di ba po? At maraming mga notice of decision. At threatened ang iyong employment. Okay. Later on po, may isa pang instances kung saan yung cover seat, no, ay mistakenly na ibigay doon sa isang kotse na naiprocess po ni Bartolome, no? At in-explain niya doon sa kanyang retail manager at nag-request siya ng investigation, no? Tapos yung retail manager niya, parang hinayaan lang. Sabi niya, alangan namang pati si Blank pagbayarin mo pa.
Ano ba pinaglalaban mo? O, may mga ganun na mga remarks na, ano po, no? At hindi lang yun, dahil siya nga po ay bibenta ng kotse, ng mga parts, mga services, ano po. Yung mga accounts niya, tinanggal sa kanya, no? Winidrawn, itinransfer po sa another marketing professional, no? Without any explanation. Yung account po biglang nawala, tapos napunta dun sa kabila, no? And again, nagprotesta siya, no? Sabi niya, bakit po tinanggal yung mga account ko? Wala pong explanation. At nakarinig na naman siya ng mga kung ano-ano-anong mga remarks na hindi maganda. Hostile remarks, no? Meron pa, no? Nung siya po ay nakabenta ng isang sasakyan, no? Pinigilan siya ng general sales manager nila na hindi pirmahan yung vehicle sales proposal at in-inform siya na i-transfer at hindi i-allow yung release dun sa client at transfer na lang yung yung sa iba. Kung saan, syempre nagtaka siya, bakit ganun? Ako nagbenta pero ita-transfer sa iba tapos hindi i-release sa client, hindi siya magre-release sa client. Ngayon, ang sabi ng isa niyang boss, no? Swerte lang tong boss niya na hindi na-implead dun sa kaso eh. Sabi niya, anong plano mo? Magre-resign ka? O mag-resign ka na? O magre-resign ka? Ganon. So, parang lahat ng circumstansya nagsasabi na, mag-resign ka na, no? All the hostile remarks, yung mga pagpaparinig. Kulang na lang sabi, mag-resign ka na. Okay? Ngayon, nagkaroon sila ng 2015 performance scoreboard. Siyempre, dahil siya nga po ay nadidiscriminate na, ang baba nung kanyang score. Doon sa kanyang scoreboard. So, nagtaka din siya, no? At hindi lang yan, pinressure siya na mag-sign ng isang memorandum kung saan nagkaroon ng changes dun sa kanyang performance bonus. At hindi lang yan, dahil hindi siya pinapayagan na mag-release ng mga vehicle sa client, binigyan siya ng memorandum. Ang nakalagay doon, pinag-explain siya, bakit hindi mo na-meet yung sales quota. So parang talagang pinagsakluban ka ng langit at lupa, no? At hindi lang yan, nag-tender siya ng resignation at nung pinaprocess niya yung clearance niya, grabe yung trato sa kanya. So, hindi makatarungan. At dahil dyan, nag-file siya ng constructive dismissal and money claims. Ang labor arbiter ay pumanig, kay Bartolome. At sinabi na nagkaroon nga ng constructive dismissal. Of course, hindi pumayag ang Toyota, in-appeal sa NLRC. Pero ang sabi ng NLRC, tama ang labor arbiter, dito sa kasong ito, nagkaroon ng constructive dismissal. Hindi pa rin pumayag ang Toyota, nag-appeal po sa Court of Appeals at dun sila nanalo. Ayan. At, kasi ni-reverse yung ruling ng NLRC, Siyempre, may abogadong kapatid. Hindi pumayag, inapila po sa Korte Suprema. At dun po sinabi ng Korte Suprema na ang nangyari pong resignation po ay ni Bartolome ay hindi po genuine, hindi po voluntary. Ibig sabihin, involuntary. Siya po ay napilitang mag-resign dahil sa mga sirkumstansya na nakapaligid doon sa kasong yun. Doon sa kanilang employment, Yung naramdaman niya, yung mga narinig niya na mga unwanted remarks, hostile remarks, if I may. At kung ano-ano pa, yung pagbigay niya ng resignation, not voluntary on his part. Kaya naman si Bartolome ay binigyan ng separation pay. Kasi ang separation pay po, dapat usually reinstatement. Pero dahil kapag strain na ang relationship ng empleyado at employer, usually separation pay, dyan po napasok yan. Full back wages, moral and exemplary damages, nanalo din siya. Of course, attorney's fees and legal interest.
So, yun po ang nangyari, no? Kaya ito po ay pagbibigay, liwanag sa ating mga employer na kapag meron po, no, na mga ganitong sitwasyon, hindi po natin dapat kino-corner ang ating mga empleyado para sila po ay mapilitang mag-resign. Kasi kapag nag-file po sila ng constructive dismissal, talagang papanigan po sila ng ating labor laws. Okay? At dyan nagtatapos ang ating Marites. Last year lang po ito dinesisyon ng Korte Suprema 2024. Okay. Sa mga gusto pa pong of course magtanong kay Attorney Cam, again, hanapin niyo po ako sa aking TikTok account, ATTYCAM, Attorney Cam. Meron din po ako Facebook, kaso hindi ako masyado ma-Facebook Kaya minsan sumasagot lang ako dun sa ating mga kababayan na nagme-message sa atin. Shoutout din po sa mga nakasama natin sa MCLE, Mandatory Continuing Legal Education, dyan po sa May Arellano University School of Law. Nangyari po yan 4-day seminar po dyan sa May Century Park Hotel. Magandang gabi po sa inyo. Thank you so much sa mga sumama sa atin. Again, Mondays, Wednesday, and Fridays po. Ayan, kasama po ako po si Attorney Cam. Every Tuesday and Thursday naman po si Attorney Rina Seco. At minsan nakakasama po yung partner natin si Miss Thea Pecho Corpus. Muli po, maraming salamat sa mga nag-message sa atin, nag-share ng ating Facebook Live. Thank you so much. Susunod na po, abangan po ninyo after naman po ng ating legal information, legal education, health information naman po tayo, health education. Tingnan mo, itong mga programa natin tailored po yan para sa ating mga kababayan. Public service po namin para po sa inyo dahil ang DZRH kauna-unahang radyo sa Pilipinas, alam namin kauna-unahang radyo din sa puso ninyo. Maraming salamat. Muli po ako po si Attorney Cam para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bye!